Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa loob ng kotse. Magpo-programa. Anyway, gusto ko lang po kayo mga kababayan na bigyan ng development ng balita tungkol kay Franco Mabanta. Yung social media, tawag dito, personality at founder ng PGMN na natimbog mga kababayan ng National Bureau of Investigation sa pangungutong pag-try na mangutong kay Martin Romualdez. Ngayon, ito yung development mga kababayan. Nag-react na yung Palasyo Malacanang sa mga hindi masyado makita. Ayan o. Sa mga pinapakalat sa social media na itong si Mabanta ay dikit sa ating Pangulong Bongbong. Ngayon, sabi po ni Yossi Castro, hindi naman po dinideny ng ating Pangulo na nagtrabaho sa kanya ito. At sabi dito, 6 na buwan lang nagtrabaho kay BBM itong si Franco Mabanta. Kasi lahat ng mga sikat na mga politiko dinidikitan nito. Di ba? Magaling din. Kaya sabi dito sa interview kay Yossi Castro, doon mga kababayan sa ASEAN Summit sa Cebu, parang tumagal lamang po siya ng 6 months. Dahil according sa nagbigay sa akin ng info, medyo hindi nagustuhan yung style, saad po ni Yossi Castro. So kaya pala, nang mabiyak mga kababayan yung unity, nawala na siya. At saka mga kababayan, nag-establish na nga po siya ng page, yung PGMN, na yung intention pala mangutong. Sabi dito, dahil 2018 pa ito nangyari, hindi umano maituturing na bahagi ng kampanya ni President Marcos Jr. si Mabanta noong 2022. So 2018 nagdatrabaho 6 months mga kababayan. So nauna na sinabi ni Yossi Castro kahapon na hindi kaibigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mahilig kasi magpa-picture ito sa mga non-political personality. Kasi yun ang style niya para siguro magamit sa kung anong transaksyon mga kababayan. Ngayon, yung main anchor ng PGMN mga kababayan na si CG tawag dito, Hero, pinadala na po, inisyuhan na ng subpena. Ito ngayon yung latest na report. Basahin ko sa inyo po. May subpena na mula sa NBI. Nag-issue na ang National Bureau of Investigation ng subpena kay Peanut Gallery Media Network anchor CG Hero. Kaugnay ito ng robbery extortion complaint na inihain ni dating Speaker Martin Romualdez laban kay PGMN founder Franco Mabanta at iba pa. So muli natin pag-usapan mga kababayan itong 350 million extortion attempt, extortion na bust ni Mabanta kay dating Speaker Martin Romualdez. So itong pagsumbong mga kababayan ni Martin Romualdez sa National Bureau of Investigation, isa lang pong patunay na si Martin wala pong itinatago sa issue ng flood control. Di ba mga kababayan? Kasi kung may itinatago, di kinagat na sana ni Martin. Di ba di na blackmail siya na ilalabas yung mga yung 90-minute video na ginawa ni Mabanta. Iniintay nga natin kung bakit hanggang ngayon wala pang nire-release. At yun ang challenge mga kababayan ng kampo ni Martin Romualdez sa interview, sa statement na pinalabas ng kanyang abogado si Atty. Atienza kahapon. So napakalinaw na hindi nasisindak si Martin Romualdez sa ganitong blackmail. So ang ibig sabihin, hindi totoo. Ang isa kasing taong hindi guilty, yung isang taong guilty, mga kababayan, sa ganitong sitwasyon, hindi po siya kusa, may tinatago halimbawa si Martin Romualdez.
Hindi siya kusa na lalapit po sa National Bureau of Investigation para humingi ng tulong para sa isang entrapment operation. Tama po. So ito po ang pinakamalaking butas sa narrative ni Franco Mabanta, na kaya nangyari ito sa kanya, na sinet up daw siya, mga kababayan, kasi gusto siyang patahimikin. Baliktad po. Ang unang tanong, bakit ngayon arestado na siya ng National Bureau of Investigation? So ano pang ginagawa niya? Bakit hindi niya bigyan ng instruction yung kanyang mga kasama sa PGMN na i-release na? Anyway, natimbog na siya. Di ba, mga kababayan? Kasi kung totoo po, mga kababayan, na may hawak silang ebidensya laban kay Martin Romualdez, bakit kailangan nilang manghingi ng 350 million para hindi ito ilabas? So malinaw po, mga kababayan, na hindi truth telling ang intensyon nila. Isa po siyang digital extortion na malinaw. So ito pong kwentong ito, mga kababayan, hindi po ito simpleng media issue. Malinaw, mga kababayan, na hindi siya usapin ng press freedom, political commentary, at criticism sa gobyerno, mga kababayan. Ang usapin dito ay malinaw po na robbery by extortion, blackmail po, monetize disinformation, paggamit po ng fabricated content para makapangikil. So kapag humingi ka ng daang-daang milyong piso kapalit, mga kababayan, ng pananahimik, malinaw po na hindi sa journalism. Isa po siyang organized extortion gamit po ang social media. Kasi po, unang-una, bakit magsusumbong si Martin Romualdez sa National Bureau of Investigation kung may tinatago siya? So ito ang tanong, mga kababayan, na mahirap sagutin ng kampo ni Franco Mabanta. Kasi, mga kababayan, kung totoong guilty si Martin Romualdez, bakit siya mismo lumapit sa NBI para magsagawa ng entrapment? Bakit siya makikipag-coordinate sa law enforcement? Bakit niya hayaang maimbestigahan ang lahat? Kasi po, malinaw naman po, ang isang taong may tinatago, lagi siyang umiiwas sa investigasyon, tulad ni Sara. Di ba si Sara? Laging umiiwas sa investigasyon. Yun nga sinasabi niya na may banta sa kanyang buhay. Hindi man nag-report sa pulis. Hindi man siya hindi man dumulog sa National Bureau of Investigation. Basta nagkwento lang siya na may gusto daw gumurgur sa kanya. Di ba, mga kababayan? Yun ang gawa-gawa talagang kwento. Pero si Martin po, bukas sa investigasyon. Ang isang guilty, nagtatago siya at nakikipag-ariglo. Di sana, inariglo na lang ni Martin Romualdez si Franco Mabanta. Di ba? Bakit hindi nakipag-ariglo? Ang taong guilty po, nagpapatahimik ng palihim. Tumatakbo palabas ng bansa, tumatakas. Ano pa? Gumagamit po ng impluensya para pigilan ang kaso. Pero mga kababayan, malinaw, kabaliktaran yung ginawa ni Martin. Imbes na magbayad siya ng palihim, pinaharap niya sa batas yung nananakot sa kanya. Timbog ngayon si Franco Mabanta. So ito po, mga kababayan, ang dahilan kung bakit lumalakas yung perception na wala siyang kinatatakutan na ilabas. Tina-challenge pa nga ng kampo ni Martin. Ilabas muna niya. Kasi alam ni Martin Romualdez, fabricated po yung content. Parang yung yung deepfake video, na pulburon video yung pinakalat ng mga DDS. Sila lang yung naniniwala. O tama? Nag-die down na po yung pulburon video, hindi umubra. Ngayon, sabi sa
nakalap nating kwento na bago yung operasyon ni ginawa mga kababayan ng NBI, nag-post itong si Franco Mabanta tungkol dito sa sinasabing 90 minutes na video na tinawag niyang The Romualdez Files. Ayon po sa NBI, ginamit umano ang bantang paglalabas nito upang humingi ng 350 million pesos. At dito lumabas yung mas mapanganib mga kababayan na modus. Hindi na po simpleng fake news yung operasyon. Ito ay isang industrialized disinformation system. So ayon po sa mga eksperto sa cybersecurity, ang modus ngayon ay gumawa ng mga fabricated content. Gumamit ng AI at deepfake technology. Palalabasin nila na authentic yung video. Takotin yung target at kikilan bago ilabas o para hindi ilabas. Kapag hindi nagbayad yung target nila, doon nila papakawalan mga kababayan sa kanilang mga troll farms, mga partisan pages, coordinated networks nila, echo chambers, hyper-partisan influencers. Ito yung mga siguro binibigyan nila mga kababayan ng payola. Negosyo, syndicated mga kababayan. So ito mga kababayan yung modernong anyo ng extortion. Hindi bala mga kababayan ang gamit, hindi baril, kundi mga fake videos na mga gawa-gawa nila. Mga manipulated audio, AI generated po na narratives, saka psychological warfare sa media. Kaya nag-apply po yung NBI ng cyber warrant para mabuksan yung kanilang mga computers at saka yung yung kanilang mga cellphones, kasi may nagpaabot ng information kay Director Matibag ng NBI na marami pa na mga politiko at mga pribadong individuals ang sabi biniktima mga kababayan nitong grupong ito ni Franco Matibag. So ayon mga kababayan sa impormasyon, yung mga kumakalat na video tulad po nung pinakalat na pulburon video, ito ay iniugnay sa AI generated deep fake technology. Layunin nitong gayahin ang boses at saka mukha ng opisyal upang magmukhang authentic po yung fabricated accusation. So ganito rin ang planong gamitin laban kay dating Speaker Martin Romualdez. So ito ang napakadelikadong bahagi mga kababayan sa sistemang ito. Sa panahon ngayon, hindi po sapat yung sabihin mo nakita ko sa video, dahil kaya na po nagayahin yung mukha, yung boses, gumawa ng scripted pong confession, gumawa ng fake evidence presentation, gumawa po ng synthetic scandal. Grabe pala na niya Mr. Maravilla sa mga sistema ngayon. Patindi ng patindi po ang gawain ng mga sindikato. High-tech na po ngayon ang mga sindikato. At kapag pinagsama mga kababayan yung AI manipulation ngayon, mga troll farms at coordinated disinformation, emotional propaganda, napakadali na mga kababayan linlangin ngayon ang publiko. Ito po mga kababayan yung dahilan kung bakit naging seryoso yung naging operasyon ng National Bureau of Investigation. Kasi po kapag hindi po ito napigilan, malamang magiging malawak na negosyo na po ang digital blackmail. Kaya sabi po ni Atty. Atienza, yung spokesman po at abogado ni Martin Romualdez, hindi po parte ng press freedom yung extortion. Hindi yan hindi yan journalism. Ito ay isang kaso ng extortion. Hindi niya ito suppression ng free speech. Kung may totoan niya silang ebidensya ng mga anomalya, ilabas nila. O di ba?
Yan ang hamon po ng kampo ni Martin. Ilabas ninyo. Si Martin, mga kababayan, kung may tinatago, hindi sana niya, inayaan yung pagsasagawa ng investigation. Voluntary. Humarap siya, mga kababayan, sa investigasyon ng ICI, remember? Naglabas siya ng affidavit. At pinayagan niya na busisiin yung mga listahan ng kanyang mga projects doon sa kanyang distrito. Voluntary. Ginib up niya yung kanyang pagiging speaker para mabigyan, hindi magamit yung posisyon para ma-impluwensyahan yung investigasyon. At hindi siya lumabas ng bansa. Nanatili siya dito sa Pilipinas. At sa kanyang leadership, mga kababayan, yung mga discussion ng budget, mga deliberations po, naka-livestream. So malabo po yung mga propaganda na pinapalabas, mga kababayan, ni Franco Mabanta, na nangyari ito sa kanya kasi gusto siyang patahimikin. Walang gustong magpatahimik sa iyo. Yung 90-minute video mo, ilabas mo na. Kung totoo yun. O di ba? Malinaw na fabricated po. Kaya gustong mangutong. Wala yan pagkakaiba, mga kababayan, doon sa pulburon video laban sa ating Pangulong Bongbong. Gawa-gawang video para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di umobra. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.